Hi guys, yung another topic naman na gusto ko ding itackle, baka makatulong, is about my PCOS, kung paano ako na-pregnant, and ano yung mga naging problema ko nung na-discover ko na may PCOS pala ako. Una, yung breakout, as in talaga, ang lalaki ng pimple ko, lalo nung high school ako. Hindi ko alam na pwede palang hormones ang reason nun. Kung alam ko lang, ang tagal ko na siguro na-treat yun at hindi na ako na problema ng for so many years na. Ang lalaki talaga ng pimple ko at hindi lang siya malaki, cystic pa siya. Lagi akong parang may puputok na bulukan sa mukha. Malaki talaga. So, yun, hindi ko alam na may PCOS ako at sa akin, yun ang sintomas. Hindi, kasi iba-iba yung sintomas no. Tapos, meron din naman may mga PCOS na hindi hirap magbuntis. Ako, hirap nun. And, yun, tingin ko, ang tinarget ko nung may PCOS, nung nalaman ko na may PCOS ako, nag-search ako na anong pwede kong gawin na natural, na para matulungan ako mag-pregnant kasi ilang taon na rin ako, 30 plus nung time na yun. And, ayun, na-discover ko na super kalaban ng PCOS ang sugar. Hindi lang sugar na as in yung matatamis na as in yung carbohydrates, lahat ng klase ng glucose na yun ang kalaban ng natin, hormonal imbalance. So, nung time na gusto ko mag-pregnant is as in in-eliminate ko talaga no rice, no mga donuts, yung mga matatamis na drinks, milk tea, yung mga madalas namin kainin or inumin ng office mates ko na alam kong may sugar. Ang natatandaan ko noon, pag nagbe-breakfast ako sa umaga, fish, mga ganyan lang kinakain ko. Walang tinapay din kasi taas din ng carbs. So, ayun, talagang disiplina, pigil, and nakakagulat after ilang buwan. Hindi ko in-expect na magiging pregnant ako. So, hindi ko ma-emphasize kung gaano ka importante ang no sugar kapag may PCOS ka. Napakahirap kasi lalo ngayon sa anong tawag dito? Sa panahon natin ngayon, as in ang mga pagkain, halos lahat may sugar. Halos lahat carbs, glucose, ang taas. So, mag-search na lang tayo, extra effort para matulungan tayo sa goal natin. And yun, disiplina talaga para matulungan natin yung katawan natin, yung imbalance natin na meron tayo. And hopefully, makorek natin and wag na ulit maulit. Kasi after nung sa akin, pala sa akin ang PCOS ko is bilateral and multiple. So, kita mo talaga sa ultrasound na bukol-bukol siya. And dalawang ovaries ko meron. After nun, nung nag-pregnant ako, hanggang ngayon parang wala na. Hindi na siya bumalik. Pero kumakain naman ako ngayon ng mga yung normal na kinakain ko na may mga tukso. Milk tea, mga burgers, bawal. So, hindi ko alam kung kasi siya, syndrome. So, hindi natin talaga alam kung maraming factors na nakaka-apekto. So, yun, sana ma-discover nyo yung sa sarili nyo kung ano yung nagko-cause nung sa inyo and masolusyonan kasi alam ko maraming babae ang nagkakaroon ng problema dahil sa PCOS. Ayun, God bless and ayun lang, pray lang ng pray so we will always be guided sa mga ginagawa natin and God bless, get well soon.